Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga matatalinghagang turo at aral ni Brother Eli Soriano. At ito ay ating pagkikinggan, susubaybayan natin, at kung mayroon tayong madadaanan na mga bagay-bagay na kailangan kong ipaliwanag ay lalagyan ko po yan ng reaksyon. Nang sa ganun ay mayroon tayong pagbubulay-bulayan at maunawaan natin ang mga na ituturo na mali at itatama po natin ang mga ito. Ating bigyan ng pagkakataon mula sa Campiño, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, isang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tuloy po kayo, kapatid na Peter, please. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Apo. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Apo. Nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige po, kapatid, tuloy po tayo. Apo. Ayun po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung iglesia, ay hindi po maliligtas. Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Peter. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy, rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga orihinal na manuskrito ng Biblia. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa orihinal na mga manuskrito. Alam nyo, sa panahon natin, 2,000 taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po, unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, naisulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD, ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito, pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay-Rheims, yun ang official na many hill obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng committee, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo na mali na kung saan-saan kang translation pumunta na ligaw sa orihinal. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga, kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya
century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st and 2nd and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan, itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung diyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Kasi kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit, mga kapatid, Ako sa pagsusuri kasi, inukonsider ko lahat ng justice eh. Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Ng yung Lamsa. Merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at sa Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 20-28 ng gawa. Karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan 20-28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Tooteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa gawa. Kaya kahit tignan mo sa official Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tooteo.
Pagkatapos ngayon eto si Lamsa sasabihin, Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, na kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yon. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi lulusot yung chopi na yun na kailangan daw pumasok sa kanyang kawan. Hindi naman sa kawan pinapapasok no? Pinapapasok ni Kristo sa pinto, hindi sa kawan. Mali talaga inaano lang, hinihilot para ang kawan ka-iglesia ni Kristo. Kung ako makakausap mo, ang kawan, iglesia ng Diyos, ayon sa mga manuscript, hindi diyan kay Lamsa. Ba't ngayon kayo nag-ano diyan kay Lamsa, nagsisiksik? Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugoy, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa Ang gumamit lang yan si Iranyo Hindi naman turo yan ng sugo niyo no? Wala kayong maipapakitang ebidensya, tinuro ng sugo niya yung Lamsa. Wala pa nga kayong Lamsa nung araw Basahin mo, pasugo, from 19, ang pinakamatandang pasugo meron ako, mga dates back to, siguro mas marami pa nga akong pasugo kaysa sa ibang iglesia ni Manalo nakakalungkot lang, yung iba hindi na nagsusuri, basta galit na lang sa akin. Basta iglesia ni Manalo, dudurugin ang pagkatao mo, sabi ng isang miyembro. Mali pagiging bulag yon. Magbukas tayo ng isip, mga kapatid. Hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na, hindi mo napapansinin ang mga katotohanan sinasabi. Ang nasa Biblia, sa mga manuscript, ay Ecclesian to Theo. Hindi Iglesia ni Cristo. Si Manalo hindi gumamit ng Lamsa. No? Wala yan sa mga old na issue ng pasugo yung Lamsa. Kamakailan lang yan lumitaw sa kanila. Kaya para sabihin mo, ang utos pumasok sa kawan dahil merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok Basahin natin ang Juan, Kapitulo 10. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ng ating Panginoon Kristo. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay Wala siya'y... nakalagay, ang sino man taong pumasok sa kawan. Wala nun Ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na, isang salin pa yan, nakaduda-duda Pasok at lalabas. Hindi naman ganun Meron ba naman papasok ka kay Kristo at lalabas ka? No? Ang ginagamit na salita doon sa papasok at lalabas ay ang salitang sa Grego. Alam mo kapatid, itong ating pag-aaral, hindi naman to karaniwang tinatakil sa mga Bible study Pero ang nakasulat sa Grego, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Ang kahulugan nung itinranslate na lalabas, yung salitang Grego na exerkomai. Exerkomai, to issue. Ayon. Literally or figuratively, to come. Comfort. Magpatuloy. No? Comfort. Pumasok, tas magpatuloy. Yun ang dapat Mali yung pagkakasalin, papasok, lalabas. Although merong kahulugang come out, pero unang-unang salita na ginagamit, ang preferred meaning is to come, tapos forth, no? Tapos, go, meron ding get out, may escape, merong go away, o merong go forth, magpatuloy, no? Proceed, yan ang mga kahulugan no exerkomai sa Biblia. Kaya dapat ang pagkakasalin dyan, ako ang pintuan, sino man pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Wala namang papasok ka. Alam mo na ang pinasok mo'y kaligtasan, nilalabas ka pa. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo.
Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos ang lalabas daw sa libingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo, na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pasugo 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaias 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Syol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Syol. Ano ba ang Syol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang Syol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Sabi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon, haharapin ko kahit sa anong kahit sa teleconferencing sa buong mundo no? Wala naman sinabi doon sa 19 na dalawang pasok. Wala nun. Siya lang ang tinan nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong lathalang ito. Ano sila? They are polluting the Bible to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Nandun yung dalawang pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa iglesia ni Kristo, tapos ilalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok dyan? Pinakita muna, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Kung merong meron ngayong disponible. Available. Merong available na salin na ganun ang pagkakatranslate. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. No? Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka. Makakasumpong ka ng pastulan. Ayun. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon. Mabubusog ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa Kanya. Spiritual kasi yan Hindi naman yan literal na parang pastulan na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. Tupa sa aking pastulan. Nasa Ezekiel. Basahin natin ang 34-31. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. Si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya, at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya, papasok at magpapatuloy.
Yun ang dapat na pagkaka-translate. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exergomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon, bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Ano kinalaman nito sa tanong ni kapatid na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Cristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin dala-dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yun ay paraphrase lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga manuscripts eh. May mga salin, tinatawag na yung paraphrase version. Pinapalitan yung salita na original para mas madali daw maintindihan, pinapalitan ng translator, which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung gaya ng saksi ni Jehovah. Ang nakalagay sa Biblia iglesia, ecclesia sa Greek. Papalitan mo ng kongregasyon. Sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa Ama yung salitang iglesia. No? Ecclesia in Greek. May palitan ba naman ng saksi ni Jehovah ng congregation? Mali eh. Hindi ganun ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yun talagang sinabi, yun ang dapat mong ilagay. Ang sinabi Ecclesian Tuoteo. Pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Yung Ecclesian Tuoteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos. Palitan ba naman ng Iglesia ni Cristo para kumapit sa kanila? Pero ang totoo, kung ating pag-uusapan ito, ang talagang iglesia dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3:4 ng Hebreo, ang sabi ng Apostol Pablo, Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. ang nagtayo, ang gumawa, ang lumikha, ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43:7 ng Isaiah, sabi ng Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya sa tawag pa lang, makikita mo kung totoo eh. Kasi sabi ng Diyos na may-ari, siya nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Eh ang iglesia, Diyos ang nagtayo niyan eh. Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya, nung matayo, tama ang pangalan, sinulat ng mga apostol, sa 11 talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Nakakuha si Manalo ng lamsa. Mali pa. Yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Na kagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok eh. Papasok ka kay Kristo. Yun nga magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun eh. Pero maliligtas yun eh. No? Bakit? Nakapasok kay Kristo yun eh. Tinanggap niya si Kristo eh. Bago siya mamatay eh. Hindi nga nabautismuhan yun eh. Wala kang kawan na napasok yun. Wala kang nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun eh. Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad eh. Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismuhan yun eh. Sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa iglesia ni Kristo, kailangan mabautismuhan. Di ba meron tayong pasugo nun? Lagay mo nga. Para raw makapasok, kailangan mabautismuhan. November 1939, page 8, kapatid na Daniel. Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi,
magbautismo sa pangalan ni Kristo, pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Eh di, ang nakapasok ay nabautismuhan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo eh. Eh, kalma, pagpalagay mo, tama yung salita mo niyan. Eh, yung bang, nabautismuhan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismuhan yun eh. O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismuhan. Eh, hindi nabautismuhan. Eh, hindi nakapasok. Eh, di kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo na ang hindi po papasok eh, walang kaligtasan. Iyan ang kanilang turo eh, lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran nung nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag. Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag. Tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Aba, edi sentensyado ba sa apoy? Yung magnanakaw sa krus? Aba, hindi. Mali. Bakit? Eh, hindi nga nabautismohan yun eh. Hindi nga yun nakakasama sa kawan eh. Nasa krus niya, magkasama sila ni Kristo eh. Eh, hindi nabautismohan. Para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismohan ka. Eh, hindi nabautismohan. Di wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismohan. Eh, mali agad. Bakit? Eh, merong nasa labas, hindi nabautismohan, pero naligtas eh. Yung magnanakaw sa krus. At marami pang iba. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Pakinggan mo po ito, kapatid na, kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap, kundi yung nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima, hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi, ang inaaring ganap, yung nagsisitalima sa kautusan. Eh yung bang nagsisitalima sa kautusan, lahat ba yun nakarinig? Basahin natin ang 14, kasunod na talata, kapatid na Daniel. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita nyo? Hindi lang pala yung nabautismuhan ng maliligtas eh. Bakit? Eh kasi, yung hindi naman yung tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumatalima sa kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo? Eh merong mga hintil hindi nakarinig ng kautusan. Eh kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, aba ito'y aariing ganap. Ang liwanag nun, no? Hindi yung nakikinig ang aariing ganap o maliligtas, kundi yung tumutupad. Eh kung tumutupad ka, kahit hindi mo naman narinig, tinutupad mo sa katutubo, tinutupad mo, ikaw ang aariing ganap, higit kaysa doon sa nakikinig, hindi na aariing ganap dahil hindi tinutupad. Kaya sabi niya, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Kapatid na Peter, pakinggan mo po ako ha. Halimbawa yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, wala pang palagay natin, totoo yung inyo. Eh, yung tatay ni Manalo, yung nanay niya, yung lola niya, yung lelang niya, hindi pa nakatayo ang iglesia niyo na totoo. Eh, gumagawa naman ng mabuti. Yung kabutihang nasa kautusan. Hindi naman nangangalon niya, yung lolo niya.
hindi naman nangangalo niya yung lola niya, hindi naman ang aagrabyado, hindi naman pumapatay ng tao, mabuti namang makisama sa kapwa. Ikaw ang Diyos ngayon. Dadalhin mo ba yun sa impyerno? Sentensyado na ba yun sa apoy? Gaya ng sabi ni Eranio Manalo. Napakalupit ng nakilala niyong Diyos. Yung ipinakikilalang Diyos ng Biblia ay marunong magligtas yun kahit hindi sumasampalataya. Kahit yung tao hindi sumasampalataya, pero wala kasing narinig na kautusan. Paano sasampalataya kung di nakapakinig? Walang narinig na kautusan. Pero isa siyang lalaking mapagmahal sa asawa, mahusay magpalaki ng anak, mahusay magpamilya. Yun ba iimpyernuhin mo? Hindi naman niya kasalanan na hindi siya nakarinig ng kautusan. Maraming mga panahong lumipas. Walang Biblia, walang kopya ng Biblia. Walang telebisyon, walang radyo. Namatay yung mga tao, yung mga ipugaw doon sa Mountain Province. Namatay sila na walang narinig na aral. Hindi naman nakarating si Kristo doon sa ipugaw. Nangangaral ang mga apostol at si Kristo sa Jerusalem, ginagawa yung rice terraces. Kasi ayon sa mga historiador, yung rice terraces, 3,000 years na o 2,000 years. O palagay mo, 2,000 years na lang. Nung ginagawa yung rice terraces sa Ipugaw, nangangaral si Kristo sa Jerusalem, mga apostol. Hindi naman nakarating dun sa Ipugaw. Merong mga Ipugaw dun sa gumagawa ng rice terraces na mabubuting tao pala. Ba't ba gumawa ng rice terraces? Kasi takot sila dun sa mga kapatagan, pinag-uusig sila. Kaya doon na lang sila sa bundok. Para sila mabuhay, pinagtiyagaan nilang gawin nilang mga taniman ng palay yung bundok. Di mabubuting tao ito, mga industrious people. Ngayon, hindi man sila nakarinig ng kautusan, gumagawa naman sila ng kabutihang nakasulat sa kautusan. Iimpyerno mo ba ito? Sisintensyahan mo sa apoy? Hindi ganun ng Diyos. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, hindi nakapakinig, nabuhay sa kuweba, nabuhay sa bundok, walang Biblia pa, wala pang mangangaral, wala pang radyo, wala pang telebisyon. Pero kung gumagawa naman sa katutubo ng mga bagay ng kautusan, di nangangalon niya, hindi man niya narinig na bawal mangalon niya, hindi naman siya nangangalon niya. No? Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nananakit ng kapwa. No? Merong ganun kasi mga taong sa katutubo may pag-ibig sa kapwa. Ngayon lang naman sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Kasi ang mga tao, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, walang katutubong pag-ibig. Pero nung araw, may katutubong pag-ibig ang mga tao. No? Kung yung mga tao na yon ay hindi nakapakinig, namatay, pero gumagawa naman ng bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, aariing ganap yun. Kaya wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo ng mga apostol na labas natin, wala nang maliligtas. Walang ganon. Sabi nga ni Kristo, nung merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, nakita ng mga apostol, Panginoon, nakakita kami ng isang tao, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan mo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. Sagot ni Kristo, huwag niyong pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Tanyo? Si Kristo may pataan sa mga tao Itong mga pamilya Manalo walang pataan. Pag hindi ka kasama nila, impyerno, sadla ka sa impyerno. Maling aral yan mga kapatid. Hindi totoo yan. Kawawa naman yung kanununuan ni Manalo. Dahil hindi nabautismoan, sa impyerno lahat yun. Hindi. Kung ako hahatol, kahit na hindi pa sila nabautismoan sa iglesyang itinatag ng apo nila, kung sila naman ay mabubuting tao, wala man silang narinig na kautusan, pero gumagawa naman sila ng kabutihan, paraan ng Diyos yun para maligtas. Kahit hindi sila nakasampalataya, pwede silang maligtas. 4 Gs ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang Diyos, pwede niyang iligtas ang lahat ng mga taong gusto niyang iligtas, lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Pati hindi sumasampalataya, pwede namang iligtas ng Diyos Bakit? Nauunawaan ng Diyos yun. Matuwid siyang hukom Paano sasampalataya? Hindi nga nakarinig ng kautusan. Sabi ni Pablo, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Hindi nga nakarinig. Paano sasampalataya? Pero hindi man nakarinig ng kautusan. Gumagawa naman ng mabubuting bahagi ng kautusan. Ang mga ito aariing ganap, sabi ni Pablo.
Tama po si Brother Eli sa punto niya na iyan, mga kababayan. Kapag gumagawa ng mabuti ang isang tao, ay may pag-asang maligtas. Sapagkat hindi naman po yan nagkakasala ng mabigat, kaya may pag-asa siyang maligtas. Subalit, hindi po yan makakapanhik sa ikatlong langit. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Marami pong maililigtas din po yan, kaso nga lang hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Meron po silang paglalagyan na mga level na sila'y lilinisin muna, sapagkat nasusulat po sa Biblia, maraming papuputiin, maraming lilinisin, at maraming dadalisayin. Yan po ang nakasulat sa Biblia, mga kababayan. Kaya ang bagay na ito ay kailangan po nating suriin mabuti na ang tindig ni Brother Eli Soriano na maraming maliligtas. Diyos ang nagliligtas sa lahat ng tao. Subalit marami din pong mapapahamak. Lalong-lalo na yung mga hindi sumampalataya. Sapagkat ang hindi sumampalataya na sinasabi ng Biblia, mga kaibigan, ay yung gumagawa ng kabaligtaran doon sa iniuutos ng Panginoong Diyos. Ang utos po kasi ng Panginoong Diyos ay tamang bautismo. At napakarami naman pong gumagawa ng kabaligtaran yan. Yan po yung maling bautismo na lubog sa tubig. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna tayo at tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na gumagabay sa atin sa ating pagsasaliksik ng katotohanan tungo sa ating kaligtasan na magbubunga naman ng buhay na walang hanggan. Amen.